Paano pasikatin ang ating mga negosyo? Kasi kapag ang negosyo natin sikat, sure ball ang benta mo dadami yan. Yung mga artistang yan, pag nagnegosyo mga yan, sikat na agad ang negosyo nila. Pero tayo hindi. Kailangan nating galingan, kailangan nating pasikatin ang ating mga negosyo. Kaya sa usapan natin to, ituturo ko sa inyo kung paano magpasikat ng isang negosyo para dagsa ang benta. Sikat ang negosyo mo, ang dami mong customer, ang benta sobrang dami niyan. Sobrang halaga ng usapan natin to. Pakinggan mo ang usapan natin to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano pasikatin ang ating mga negosyo para sure ball dadagsa ang customer? Kung gusto mong malaman kung paano sumikat ang negosyo, meron muna akong ikukwento sa'yo. Ako dati, taong 2020, nagtayo ko ng isang negosyo. Nung tinayo ko yung negosyong yan, meron ako dyan tauhan na ang trabaho lang taga-marketing. Taga-post lang sa mga social media. Unang buwan hanggang 3 buwan ng milk tea business kong yan. Sobrang dami kong benta. Dahil yun sa marketing, yun lagi nagpo-post sa mga FB groups. Nagpo-post lagi sa mga social media. Yung tauhan kong taga-marketing na yun, siya ang dahilan kung bakit dumami ang benta ko. Pero baguhan pa ako sa pagninegosyo nun. Yun ang problema ko. Sinawalang bahala ko lang yun. Kala ko yung marketing na yan. Kala ko ganyan na yan. Kala ko once na dumami na ang customer mo. Kala ko habang buhay na yun. At yung marketing na yan, hindi ko pa yan sineseryoso dati taong 2020. Kaya dumating ako sa punto. Yung tauhan kong taga-marketing na yan, umalis yan sa negosyo ko. Yun ang masaklap nangyari sa akin. Pagkaalis nung taga-marketing ko, nawala na yung nagma-marketing sa negosyo ko. Wala na nagpo-post sa social media. Ano nangyari sa negosyo ko? Tunga nga kami. Nag-domino effect na. Hanggang sa nalugi na ng nalugi ang negosyo kong yan. Nawala na yung taga-marketing. Nag-alisa na yung mga tauhan ko. Tumumal na ang benta ko. Yung stocks ko pa sobrang dami. Napanisan na ako ng mga stocks. Ng mga milk tea products, napanisan na ako. Hanggang sa nalugi na ang negosyo kong yun. Yung milk tea na yun. Pagkatapos malugi ng milk tea kong yun, nagtayo ako ng bagong negosyo. Nagtinda ako ng sapatos sa online. Pinag-aaralan ko ano nangyari doon sa milk tea business ko. Bakit yun nalugi? Yun ang isang dahilan nakita ko. Yung nawala yung marketing na yun. Nawala yung nagpo-post sa mga social media. Napilay ang sistema ng negosyo ko. Yun ang nakita kong isang dahilan kung bakit nalugi yun. Pagkalugi ng milk tea na yun, nagtinda ako ng sapatos sa online. Post lang ako ng post ng sapatos dyan. Yung sapatos kong online na yan, sa kakapost ko ng kakapost. Nakakakuha ako ng benta taga ibang lugar. Doon ko na-realize na sobrang halaga na lagi ka nagpo-post sa mga social media na yan. Kasi ang mga tao nandyan na eh. Puro cellphone na ang mga tao ngayon. Kaya pag nag-post ka sa mga social media na yan, malaki ang tsansa. Makabenta ka ng makabenta at makilala ang negosyo mo. Dahil dyan, nung nakita ko yung kapangyarihan ng pagpo-post sa internet, dahil dyan, nag-vlog na ako. Binablog ko na ang mga negosyo ko. Vlog na ako ng vlog kasi kailangan eh. Para sa pangarap ko. Kung may malaki akong pangarap, dahil yun sa pagbablog. Dati ayoko mag-vlog. Dati ayoko niyan. Kasi iniisip ko sasabihin ng iba. Ano sasabihin ng mga kamag-anak ko? Ano sasabihin ng mga kakilala ko? Yan ang iniisip ko dati. Pero para sa pangarap ko, ginawa ko ang pagbablog. Kaya ngayon, nandito na ako sa harapan nyo. Kausap nyo ako palagi. Nagbabahagi ako ng kaalaman sa inyo. Dahil ginawa ko dati. Nilakasan ko ang loob ko. Nag-vlog ako. Para sumikat ang negosyo ko. Para makilala ang negosyo ko. At makadami ng benta sa mga social media na yan. Yan ang pinagbago sa buhay ko. Kasi nilabanan ko yung takot. Para sa pangarap ko, gagawin ko ang pagbablog. Kasi nakita ko yung kapangyarihan eh. Kapangyarihan na mag-post ka sa mga social media na yan. Nakita ko ang kapangyarihan. Kaya ito ang paraan kung paano pasikatin ang ating mga negosyo. Kailangan mag-vlog ka. Kasi kung hindi ka magbablog, paano makikilala ang negosyo mo? Ano yan, tutunganga ka na lang, mag-aantay ka na lang ng customer, mag-aantay ka na lang ng benta dyan. Hindi mangyayari yun. Kailangan mong kilusan, kailangan mong i-vlog ang negosyo mo. Libre lang to. Yung mga Jollibee na yan, mga McDo na yan, yung mga malaking kumpanya na yan, nagbabayad yan ng malaking halaga para lumabas lang sa TV. Milyon binabayad na mga yan. Lumabas lang sa TV. Pero itong pagbablog, libre. Ito na yung bagong TV ngayon. Nandiyan na ang mga tao. Ultimo yung mga Jollibee na nagbabayad pa ng milyon-milyon yan kasi alam nila yung kapangyarihan na pasikatin ang negosyo. Vlog na. Walang bayad. Kailangan mo lang kapalan ng mukha mo. Mag-vlog ka lang na mag-vlog. Yan lang ang paraan ngayon para pasikatin ang ating mga negosyo. Kung may malaki kang pangarap, kailangan mong mag-vlog.
Ngayong narinig mo to, anong kailangan mong gawin? Ang gawin mo, buksan mo na agad ang camera ng cellphone mo. Videohan mo ang negosyo mo. Videohan mo na ngayon pa lang. Pagka video mo yan, i-upload mo na lang. Basta i-upload mo lang. Araw-arawin mong gawin yan. Makukuha mo yung espiritu ng pagiging vlogger. At kapag naging vlogger ka na, kahit ano pang negosyong itayo mo, kayang-kaya mo nang i-vlog. At kapag lagi ka nagbablog, lagi kang mapapanood ng mga tao, ang negosyo mo sisikat. Makikilala. 100 tao makilala ang negosyo mo, sikat ka na nun. Pag nakakuha ka ng kahit 100 lang na mga loyal na laging manonood sa vlog mo, at yun yung magiging loyal customer mo, na kapag may inalo ka sa negosyo mo, walang dalawang isip sila, bibili sila. Kasi kilala ka nila napapanood ka nila, napapanood nila ang vlog mo. Ganyan lang pasikatin ang ating mga negosyo. Hindi yan madali. Nakakatamad yan kasi napakasimple niyan. Magbibideo ka lang, magmumukha kang tanga. Yan ang mahirap dyan. Kaya kailangan mong talunin yan. Paano mo tatalunin yan? Isipin mo lagi ang pangarap mo. Kung hindi ka magbablog, mag-aantay ka na lang ng biyaya dyan. Mag-aantay ka na lang dumating sa harapan mo ng tagumpay. Hindi mangyayari yun. Kailangan mong kilusan. Kailangan mong mag-vlog. Ang iba gumagastos ng daan-daan libo. Makita lang sa mga television. Pero tayo libre na. Kailangan mo na lang gamitin ng tama yung cellphone mo. Ang internet mo, ang wifi nyo. May wifi na kayo Nasa inyo na lahat Nasa iyo na lahat. Bakit di mo pa rin gagawin? Naniniwala ako, kaya ako to sinasabi sa'yo. Pinaniniwalaan ko bilang may-ari ng negosyo. Kapag hindi ka nag-vlog, malabo kang yumaman sa pagdinegosyo. Magtrabaho ka na lang sa iba. Mangamuhan ka na lang sa iba, mag-apply ka na lang ng trabaho. Tinatalo ka ng takot, kaya hindi ka nakakapag-vlog hanggang ngayon. Kalaban natin dito, hindi lumago ang negosyo mo. Hindi makilala ang negosyo mo, hindi sumikat ang negosyo mo. Yan ang kalaban natin. Kapag hindi sumikat, hindi nakilala ang negosyo mo, ano ang mangyayari? Tutumal ang benta mo. Yan ang mabigat nating kalaban. Gusto mo bang malugi? Yan ang kalaban natin. So para pasikatin ang negosyo, niyayaya kita. Kung hindi mo kaya mag-vlog, magpaturo ka sa akin sa isang buong buwan. Tuturuan kita maging vlogger. Lahat ng sekreto sa pagbablog, ibubunyag ko sa'yo. Sa isang buong buwan lang, magiging kilala ka, magiging famous ka, madaming makakakilala sa'yo. At kikita ka rin ng dollars sa mga platform na yan kasi tuturuan kita. Tatanggalin ko ang hiya mo sa camera. Tuturuan kita kung anong sasabihin mo sa harap ng camera. Araw-araw kaya mo nang mag-vlog kapag nagpaturo ka sa akin. Pero hindi madali ang ituturo ko sa'yo. Isang buong buwan yan. Trabahong matindi yan. Kapag nagpaturo ka sa akin, mag-text ka lang sa number na yan. Kung gusto mong turuan kita mag-vlog, makilala ka, maging famous ka, sumikat ang negosyo mo, dumami ang customer ng negosyo mo, yan ang mangyayari sa'yo. Kasi tuturuan kita. Mag-aapat na taon na po ako sa mundo ng pagbablog. Kabisado ko na ang pasikot-sikot dyan. Mag-text ka lang sa number na yan. Kung gusto mong hindi na mahirapan, isang buong buwan, lahat ng sekreto ko, ibubunyag ko sa'yo para maging vlogger ka na at mapasikat mo ang iyong negosyo. Niyayaya kita dyan. Mag-text ka na para makapag-enroll ka. Mga kanegosyo ko, palagi niyo pong tandaan ito Hindi napapasikat ang negosyo sa isang post lang, sa isang video lang. Mahabang panahon yan. Taon na walang pumapansin. Ito lagi ang papaalala ko sa'yo. Ang nagpapasikat sa negosyo, yung tuloy-tuloy ka. Na kahit kakaunti ang views ng vlog mo, tutuloy ka pa rin mag-vlog. Kasi naniniwala ka, gagana at gagana din yan. Huwag lang tigilan. Kung gusto mong sumikat ang negosyo mo, trabahuhin mo ang sipag mo. Trabahuhin mo ang consistency mo. Yung araw-araw tuloy-tuloy ka pa rin. Kahit walang resulta ng mahabang panahon, gagawin mo pa rin. Kasi kahit gaano kahirap yan, pero once tumama yan, ang customer hindi mo na hahabulin yan. Kasi sikat na ang negosyo mo. Sila na mismo ang hahanap sa'yo. Kasi sikat ka na. Sikat na ang negosyo mo. Kasi lagi ka nagtutuloy-tuloy mag-vlog. Noong mga panahong walang resulta, makukuha mo din ang resulta niyan. Na hindi ka na maghahabol ng customer. Sila na mismo ang hahabol sa negosyo mo. Kasi sikat na ang negosyo mo. Consistency, sipag, tiyaga. Yan ang sikreto para sumikat ang negosyo. Malaki ang pangarap mo sa negosyo. Kahit walang resulta ng mahabang panahon. Kahit walang nanonood sa mga vlog mo ng mahabang panahon. Dahil sa laki ng pangarap mo, tutuloy-tuloy ka. Ano mangyayari? Magbubunga din lahat ng tiyaga mo. Consistency, sipag, tiyaga para sumikat ang negosyo. Tuloy-tuloy lang kapwa negosyante ko. Matagal to. Matagal magpasikat ng negosyo. Pero bawat maliit na hakbang, palapit ng palapit sa pangarap yan. Alam na alam ko na gustuhan mo usapan natin to. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yung subscribe na yan. Like mo na rin ang video to.
share mo na rin ang bidyong to sa mga taong gusto mong tulungan. I-share mo ang bidyong to. Pindutin mo yan, subscribe na yan para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala yung sinabi ko sa inyo kanina, ako ay nagtuturo kung paano mag-vlog. Isang buong buwan lang, lahat ng sekreto ko ituturo ko sa'yo. Kakapal ang mukha mo sa camera. Tatanggalin ko ang hiya mo sa camera. Papasikatin natin ang negosyo mo. Tuturo ko sa'yo lahat ng sekreto. Isang buong buwan. 20 days kitang tuturuan. Ako pala ang magtuturo sa'yo ng ganyang katagal. Seryosohan yan. Kapag nagpaturo ka sa akin, hindi yan madali. Seryosohan yan. Isipin mo yung iba tuturuan lang kayo isang araw. Supot yun. Mga walang kwenta yung mga yun. 20 days ako. 20 days kitang tuturuan. Tututukan talaga kita para maging vlogger ka. Kasi sobrang hirap basagin ng hiya sa camera. At yan ang pagtatrabahuan ko sa'yo. Lahat ng sikreto ko, malalaman mo. Basic na sa'yo ang pagbablog kapag nagpaturo ka sa akin. Kung gusto mong sumali dyan, mag-text ka lang sa number na yan. Tuturuan kita mag-vlog. Gagawin kitang vlogger. Yan ang ipupusta ko sa'yo. May bayad yan Kapag nagawa kitang vlogger, makakapag-vlog ka na. Habang buhay mo nang dala yan, kahit anong negosyong itayo mo, kayang-kaya mo nang ipromote ang negosyo mo. Isipin mo kapag hindi ka naging vlogger, magbabayad ka sa iba na maalam mag-vlog para i-promote ang negosyo mo. Magkano ibabayad mo dun sa vlogger na yun? Eh kung ikaw maging vlogger, wala ka ng bayad sa ibang vlogger. Kasi ikaw mismo ang vlogger, ikaw mismo ang nagpo-promote ng negosyo mo. Mag-text ka lang sa number na yan. Gagawin kitang vlogger. 20 days tayong magtuturuan. Tawagan mo lang ako or text mo ako sa number na yan kung gusto mong sumali. Ayos po ba yan? At nga pala po, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, kapag wala po kayong magawa sa negosyo nyo, kapag may mga free time po kayo, magbasa po kayo ng libro. Sobrang bisa po ng exercise nito sa ating utak mga negosyante. Ang pagbabasa ng libro, marami kayong malalaman, matututunan sa mundo ng pagnenegosyo kapag nabasa nyo ang librong to. Ito po ang libro ko na sinulat ko po para sa inyo. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, tawag lang po kayo sa number na yan or i-text nyo po ako sa number na yan. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, tawagan nyo lang po ako or i-text nyo po ako sa number na yan. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!